Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Alan. Walang eksaktong taon, probinsya ng Samar. Lumaki sa lansangan itong si Alan. Walang kinikilalang mga magulang. Ang tanging nag-aaruga sa kanya, ang matandang nagngangalang Faisal. Isa itong imam. Hindi alintana ng matanda ang malaking diferensya sa pagitan nila bilang Kristiyano at Muslim. Para sa kanya, ng mga sandaling iyon, kailangan ni Alan ng masisilungan. 7 taong gulang ang paslit ng matagpuan ng matanda sa kalagitnaan ng lansangan. Basang-basa sa ulan, inaapoy ng lagnat, habang patuloy na namamalimos sa mga dumadaang sasakyan para lang makabili ng makakain. Agad siyang dinala ng imam sa tahanan, ipinakilala sa kanyang mga anak. Kalaunan naging magkaibigan ang mga ito. Hanggang sa magkanya-kanya ng pamilya ang anak ni Faisal, isa-isang lumipat para gumawa ng sari-sariling buhay at tanging si Alan at Faisal ang naiwan. Sa pagdaan ng mga taon, pilit kinukumbinse ni Mang Faisal si Alan na lumipat sa Islam pero ayaw nito. Ano bang pumipigil sa'yo para maging Islam? Nasa 8 taong gulang ka na at isa pa. Nasa ilalim ka ng bubong ng tahanan na naglilingkod sa Islam. Kaya nararapat lang siguro na maging Muslim ka na rin. Wika ni Mang Faisal. Tatang Faisal, nagpapasalamat ako sa tulong niyo sa akin noon. Pero pasensya na po dahil ayoko po talaga eh. Hindi nga ako nagsisimba sa kinalakihan kong relihiyon eh. Pasensya na ho talaga. Madali lang unawain ang aral ng Islam. Ang kailangan mo lang, isa puso ang bawat mabuting aral ng Quran. Mamuhay ng naaayon sa batas ng relihiyon. Pasensya na po talaga pero hindi ako aanib. Sige na po Mang Faisal, magtatrabaho po muna ako. Pag-uusap ng dalawa. Halos araw-araw kinukumbinse ng matanda si Alan. Ngunit kahit ganun pa rin ang sagot. Paminsan na rin nagpaalam ang binata na maghahanap na lang ng masisilungan. Ngunit hindi pumayag si Mang Faisal dahil anak na ang turing nito kay Alan. Hanggang isang kaganapan ang lubusang nagpabago ng buhay ng dalawa. Ito ay nang minsang salakayin ng mga rebelde ang bayan. Nagkataong nasa palengke sina Mang Faisal at Alan ni hindi nakapaganda ang mga ito sa kaganapan. Nakasalubong ng mga rebelde ang mga sundalo sa mismong plaza. Nagkaroon ng inkwentro. Ni hindi man lang nakatakbo ang matanda dahil sa dami ng tao. Si Alan, naipit din sa komosyon, kaya hindi nito napuntahan ng matanda. Aksidenteng natamaan ng bala si Faisal na naging dahilan ng kamatayan. Parang pinagsukluban ng langit at lupa si Alan ng mga araw na yon. Hindi matanggap ng binata ang pagkamatay ng matanda. Nang araw na yon, habang nagdadalamhati sa tabi ng bangkay ng matanda, isinumpa nito pagbabayarin ang lahat ng mga sangkot sa kamatayan ng matanda. Umalis sa kanilang lugar si Alan upang tugisin ang mga rebeldeng sumasalakay sa bayan. Hindi alam ng binata kung paanong mag-uumpisa. Bagaman namukaan nito ang mga tulisan, hindi alam ng binata kung saan hahanapin ang mga ito. Nag-ikot si Alan sa probinsya at sa bawat bayang madadaanan, umaasa itong makita ang mga taong pumatay sa kinikilalang magulang. Ilang taon na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin natatagpuan ng binata ang mga hinahanap. Hanggang sa napagpasyahan na suyurin ang kabundukan. Dito, nakilala niya ang isang matanda na nakatira sa gubat. Hindi inasa ng binatang may taong nakatira sa masukal na bahagi ng kabundukan. At dahil pagod sa buong araw na paglalakad,
Nagpasya si Alan makisuyo ng masisilungan na bahay. Kumatok ang binata sa pintuang gawa sa kawayan. Isang lalaki ang nagbukas. Anong kailangan mo? At paano kang napadpad sa lugar na ito? Tanong ng lalaki. Napakamot ng ulo si Alan. Tatalikod na sana pero pinigilan siya. Sadali lang, hindi naman kita pinapalis ah. Nagtatanong lang ako kung paano kang napadpad sa lugar na ito. Halika, pumasok ka muna, mukhang pagod ka na. Maraming salamat. Pasensya na po sa abala. Balak ko lang po sana magpalipas ng gabi. Kahit dito lang sa labas ang tahanan nyo. Hindi naman ako papayag na ang kaisa-isa kong panauhin matutulog sa labas. O siya, tumuloy ka na at maupo sandali. Maghahanda lang ako ng makakain. Naupo ang binata at pinagbasda ng paligid. May nakitang sibat, pana at mga itak. Sa isip ni Alan, marahil nabubuhay ang lalaking iyon sa pamamagitan ng pangangaso. Maulang galang na po, Manong. Pero, mangangaso po ba kayo? Ha? Paano mo naman nasabi? Dahil ba sa mga sandatang nakasabit sa dingding ng kubo? Ganun na nga po at isa pa. Bakit po kayo maglalagi sa kagubatan kung hindi naman kayo mangangaso? Matalino ka ha? Oo. Sabihin na lang nating mangangaso nga ako. Pero hindi yon ang dahilan kung bakit dito ako namamalagi. Mas gusto ko ang tahimik na kapaligiran. Ayoko sa maingay, masalimuot na buhay sa kapatagan. Ikaw, anong ginagawa mo dito sa kabundukan? Pagpapaliwanag ni Manong Abraham. Napadaan lang po ako kasi may mga hinahanap akong tao eh. Hinahanap na mga tao? Paano mo naman naisip na dito sila matatagpuan sa kagubatan? Hinanap ko na po sila sa kapatagan. Pero ni anino ng mga taong yun hindi ko nakita. Naramdaman ni Abraham ang galit sa boses ng binata, kaya lalo itong nag-usisa. Batay sa tono ng pananalita mo, parang may malaking pagkakautang sa'yo mga tao na yan ah. Kung hindi naman kalabisan, maaari ko bang malaman kung ano nangyari? Pwede naman po. Ay, pasensya na po sa kabastusan ko ha. Alan po pala ang pangalan ko. Ayos lang yon. Hindi din naman ako nakapagpakilala eh. Ako naman si Abraham. Ikinagagala ko po kayo makilala, Manong Abraham. Salamat po sa pagtanggap sa akin dito sa inyong kubo. Hindi libre ang pagpapatuloy ko sa'yo dito. May bayad yon. Po, pasensya na po. Wala akong pera. Ikaw talaga hindi ka na mabiro. Nagbibiro lang ako. Pero sige na. Ibahagi mo sa akin kung anong nangyari. Bakit ka nandito? Sino yung mga taong hinahanap mo? Mga tulisan sila, Manong. Sinalakay nila ang bayan namin at napatay ang taong nag-aaruga sa akin mahabang panahon na nakalipas. Hinahanap ko sila dahil gusto ko mabigyan ng hustisya ang kamatayan ni Imam Faisal. Isa ka bang Muslim? Hindi po. Pero si Imam Faisal, oo. Hindi matatahimik ang kaluluwa ng matandang yun hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ng kamatayan niya. Mukhang seryoso ka sa gagawin mo ah. Kailan ba nangyari ang sinasabi mong pananalakay? 4 na taon na ang nakakaraan. Ganong katagal kong kinimkim yung galit ko sa pumatay kay Manong eh. At sa oras na makita ko ni isa man lang sa kanila, sisiguraduhin ko, pati kaluluwa ng mga taong yun hindi makikilala sa impyerno. Alam mo, sobrang galit. Yan ang naglalagay sa atin sa kapamakan. Pero maiba ko, kung sakali ba, kaya mo bang harapin ang mga taong yon?
Anong kasanayan mo sa pakikipaglaban? Marunong akong gumamit ng itak at pana. Sapat ang kaalaman ko para pumatay ng tao. Kaya hindi ako natatakot na harapin ang mga pumatay sa ama-amahan ko. Kaso nga lang, paano mo sila hahanapin? May mga palatandaan ka ba o namumukaan mo ba sila? Oo, may palatandaan ako sa isa sa kanila. Isang tattoo sa braso na ulo ng leon. Tapos may suot na korona. Natigilan si Manong Abraham. Pamilyar sa kanya ang sinabing tattoo ni Alan. Marka yon ng isang teroristang kulto sa probinsya. Laganap sila sa buong Samar. Ngayon pa lang tigilan mo na ang ambisyon mong yan. Hindi mo sila magagawang talunin. Mga grupo sila na halangang kaluluwa. Siguro naman tinatablan ng bala at itak ang katawan nila. Yun na nga ang problema eh. Dahil walang sandatang gawa ng tao ang kayang tumalab sa balat nila kahit pa baril. Huwag mo sabihing may agimat ang mga taong yun. Paano niyo po nasasabi yan? Nakaharap niyo na po ba sila? Hindi pa. Pero marami akong kwentong narinig tungkol sa grupo na sinasabi mo. Huwag mo nang ituloy ang balak mo, Alan. Hindi ka mananalo sa kanila. Hindi makapagsalita ng direkta si Abraham, kaya iniwas na lang nito ang tingin. Inobserba naman ng binata ang kilos. Habang nagsisindi ng sigarilyo, napansin ni Alan ang malaking paso sa kanang braso ni Abraham. Anong nangyari dyan sa braso mo? Ito ba? Wala to. Natapunan ng kumukulong langis. O tama, ganun nga ang nangyari. Ganun po ba? Sobrang sakit po siguro niyan ano? Parang kakahilom pa lang ng sugat niyo. Oo, ilang buwan pa lang ang nakakalipas pero maiba ko. Kung sakaling mahanap mo nga ang grupong sumalakay sa bayan nyo, paano mo silang lalabanan? Sa susunod ko na po iisipin ang bagay na yun. Ang kailangan ko po ngayon, malaman kung saan sila naglulungga. Kung ang mga haring leon ang hinahanap mo, alam ko kung saan sila naglalagi. Pero babalaan kita. Totoo ang sinabi ko tungkol sa kanilang kakayahan. Huwag mo sana itong balewalain. Maraming salamat po sa payo at sa pagpapatuloy niyo po sa akin. Kinabukasan naalis din ako. Pasensya na po sa abala. Malaya kang manatili kung gusto mo. Walang nagpapalit sa'yo dito. O siya, ubusin mo yung pagkain mo nang makapagpahinga ka na. Matapos kumain, kaagad nahiga si Alan. Habang nagpapahinga, pinagmamasdan ni Abraham ang binata. Sa hindi ko malamang dahilan, bakit parang pamilyar sa akin ang binatang to? Hay nako, baka pinaglalaroan lang ako ng... Hindi na ituloy ni Abraham ang sinasabi. May kung ano itong nakita mula sa mga gamit ni Alan. Dali-dali niya itong kinuha. Napagtanto na ito ang nawawala niyang bandana. Paanong napunta sa kanyang bandanang to? Tanong ni Abraham sa sarili. Pilit niyang inaalala ang nakaraan. Ngunit sadyang hindi mapagtanto kung bakit hawak ni Alan ang bandana. Hindi nakatulog ang Ginoo ng gabing yun. Kinabukasan nang magising si Alan, dali-daling nag-ayos ng mga gamit para umalis. Akmang lalabas na sana ng pintuan nang bigla siyang pigilan ni Abraham. Tapatin mo nga ko, iho. Gaano mo kagustong magigante? Simula nang mamatay si Mang Faisal, hindi na nawala sa isip ko ang paghiganti. Yun lang ang tanging paraan para mawala ang galit na nararamdaman ko. Siya lang ang tanging nagpakita sa akin ng pagmamahal ng isang magulang. At kung tatanungin mo kung gaano ko kagustong magiganti, parang kumukulong putik na gustong lumabas sa bunganga ng bulkan. Ganon ang kagustuhan kong may paghiganti si Mang Faisal.
Punong-puno ng galit ang puso mo at sigurado kung naituro din naman sa'yo na ang galit ay walang maidudulot na kabutihan. Ang paghihiganti, lalo lang magpapalala ng sitwasyon. Ang galit ko, yun na lang ang tanging dahilan kung bakit ako nabubuhay. Mag-isa lang ako, kaya kung sakaling mabigo sa hangarin, mas nanaisin ko na lang mamatay. Mali ka! Dahil hindi lang galit ang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Isipin mong mabuti kung bakit ka nakaligtas sa pagsalakay ng mga rebelde. May mga bagay na inihanda para sa'yo. Huwag mong hayaang mabulag ka sa paghihiganti. Kung wala ka maitutulong, hayaan mo na akong ipagpatuloy ang gusto kong gawin. Buna ang isipan ko at handa ko sa maaaring kalabasan ng pagpapasya ko. Ilapag mo muna ang mga gamit mo. May gagawin tayo bago ka umalis. Wika ni Abraham, sabay hagis sa binata ng itak. Anong gagawin ko sa itak na to? Bunutin mo. Sugurin mo ko. Nagbibiro ka ba? Wala akong panahon para sa ganito. Sige na, mauna na ako. Biglang sumugod si Abraham. Tinaga nito si Alan. Nakaiwas naman ang binata at nagpagulong-gulong sa lupa. Ano bang problema mo? Papatayin mo ba ako? Oo. Kung hindi mo bubunutin ang itak na yan, talagang mamamatay ka. Ang tanging paraan para makaalis ka sa bakuran ko ay ang patayin ako. Baliw ka, matanda ka. Hindi ko gagawin yun. Ano bang kasalanan mo sa akin? Wala akong mali sa'yo. Pero ang mga dati kong kasamahan meron. Isa ko sa mga kasapi ng hinahanap mong pangkat. Naroon ako nang salakayin ang bayan nyo. Nanlaki ang mga mata ni Alan nang marinig ang sinabi ni Abraham. Unti-unting namuo ang galit ng binata. Nagbalik sa alaala ang mga nangyari nang araw na mamatay si Mang Faisal. Uy, tanda. Huwag kang magbibiro ng ganyan. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo, Alan. At ang bandanang yan na magpapatunay. Hindi ba kaya nasa iyo yan? Yan lang ang tanging bagay na nagpapaalala sa iyo ng mga kaganapan. Talagang nandun ka, no? Bakit nyo ginawa yun? Hindi nyo ba alam na maraming buhay ang nawala? Wala sa plano ang pananalakay sa baryo nyo. Ang isa sa mga kasamahan ko nagpasimuno. Dahil na mga oras na yon naubusan na kami ng pagkain. Wala nang maisip na paraan ng mga kasama ko kundi manalakay ng bayan. Pinigilan ko sila, Alan. Ngunit hindi sila nakinig. Nakita mo ba ang paso sa braso ko? Ang markang ito, ang patuloy na magpapaalala sa akin ng mga nangyari nung araw na yon. Matapos nilang salakayin ng bayan, ako naman ang pinagdiskitahan nila. Dahil hindi ako nakikiayon sa gustong mangyari ni Karim. Tiniwalag nila ako Binuhusan ng kumukulong langis para matanggal ang tato. Simula ng araw na yon, mag-isa ako nagpagala-gala, bit-bit sa dibdib ko ang sakit. Paulit-ulit kong naririnig sa isipan ko ang mga sigaw. Yung mga iyak, yung mga pagmamakaawa ng mga tao ng araw na yon. Maging ang mga itsura ng paslit hindi nawala sa aking isipan. Gabi-gabi, bumabalik sa akin ang bangungot. Walang pagdadalawang isip na sinugod ni Alan ang Ginoo. Isang direktang atake sa katawan ang binigay ng binata gamit ang hawak na itak. Ngunit laking gulat nito, tumalbog lang ang talim sa katawan ni Abraham. Anong nangyari? Bakit hindi ka tinatabla ng itak? Gaya ng sinabi ko sa iyo, Alan, hindi mo sila magagawang patayin gamit ang sandatang gawa ng tao. Isa ko sa kanila, kaya alam ko ang kakayahan ng bawat isa. Ngayon, kung talagang gusto mong makapagigante, gagawin natin ito sa paraang alam ko. Sa paraang alam mo, hindi kaya iniisahan mo lang ako? Tatanungin kita,
Bakit hanggang sa ngayon buhay ka pa? Kagabi ko pa nakita ang bandana eh. Ilang oras din bago ko napagtanto ang mga pangyayari. Doon ko lang naalala ang bayang sinalakay nila Karim. Kung kabilang pa din ako sa kanila, dapat hindi ka na nagising. Makinig ka. Hindi mo sila matatalo kung wala ang tulong ko. Napaisip si Alan at napagtanto ang katotohanan sa likod ng mga sinabi ni Abraham. Sumang-ayon ito sa plano ng Ginoo. O sige, pumapayag ako. Pero gusto kong malaman ko noong dahilan kung bakit mo ko tinutulungan. Sabihin na lang natin na ito ang unang hakbang ng pagbabago ng buhay ko. Eto, kunin mo at wag na wag mong iwawala. Mas mabuti ko nakasabit sa leeg mo. Ano ba to? Mutya ng bayawak. Makakatulong yan. Maniwala ka. Yan ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon buhay pa rin ako. O siya, bilisan mo na. Sisimulan na natin ang plano. Magsisimula tayo sa sitsyong nasa paanan ng kabundukan. Anong meron dun? Isa sa mga kuta ng Haring Leon. Pag-uusap ng dalawa. Nang marinig ni Alan ang sinabi ni Abraham, bigla itong nabuhayan. Sa hindi malamang dahilan, biglang gumaan ang loob ng binata sa Ginoo. Sinimula ng dalawa ang plano na ang pangunahing layunin, buwagin ang kulto. Nung una ay nahirapan sila dahil walang karanasan sa pakikipaglaban si Alan. Ngunit kalaunan ay tinuruan ito ni Abraham. Hanggang sa naging biyasa ang binata, matagal na panahon ang ginugol ng dalawa bago tuluyang matunton ang pinakakuta ng mga kalaban. At sa loob ng panahon na yun, tuluyang nakuha ni Abraham ang tiwala ng binata. Malaki din ang naging pagbabago sa ugali. Ang dating masungit at hindi makausap na binata ay naging masayahin at palatawa. 2 taon na tayong magkasama, Alan. Masasabi kong malaki ang pagbabago mo. Talaga po, Manong? Bakit naman po? Noon, hindi kita nakikitang ngumiti pero ngayon, tignan mo ang sarili mo. Hindi na ikaw ang Alan na una kong nakilala doon sa kabundukan. Siguro po dahil nasimulan ko ng pagbibigay ng katarungan sa pagkamatay ni Mang Faisal. Hindi yon, Alan. Alam mo kung bakit ka nagbago? Dahil hindi na paghihigante ang umiiral sa puso mo, kundi katarungan. Hindi lang para kay Mang Faisal, kundi para sa lahat ng naging biktima ng mga Haring Leon. Ang totoo, parang hindi na nga po ako nakakaramdam ng matinding galit, kundi pagnanais na lang na makatulong sa kapwa. Pero hanga ako sa husay mo, ha? Nagawa mong gamitin ng maayos ang mutsyang ibinigay ko. Ang tinutukoy ni Abraham, nang minsan silang maipit sa engkwentro laban sa mga kasapi ng Haring Leon. Nabaril sa ulo si Alan, pero tumalbog ang bala. Nawalan ng malay ang binata, ngunit ilang minuto lang, nagising na ito. Simula nun, naging mas malaki ang tiwala ni Alan sa tangang mutya. At sa tuwing mapapalaban ito, humihiling siya ng proteksyon sa Diyos at sa tangang mutya. Magpapahinga muna tayo sa baryong ito, Alan. May malakas na unos na paparating. Medyo malayo ang lalakbayin natin bago marating ang susunod na kuta. Kailangan din nating maghanda. Dahil ito marahil ang kinaroroonan ni Karim. Di mas lalo tayong dapat magmadali. Baka matunugan nila ang pagdating natin. Huwag kang mag-alala. Hindi nakakarating sa kutang yon ang anumang balita mula sa labas. Walang nakakalabas at nakakapasok sa kuta nang walang paintulot kay Karim. Kaya kumalma ka. Subukan mo magpahinga. Walang nagawa ang binata, kundi sumunod sa plano ni Abraham. Kinabukasan maagang nagising ang binata at naganda.
sa pag-aakalang aalis sila. Ngunit sinabi ni Abraham na kailangan pa nilang manatili sa lugar ng ilang araw. Lingid sa kalaman ni Alan, may balak si Abraham. Hindi pa tayo aalis, Alan. Kagaya ng sinabi ko, kailangan nating maghintay ng tamang pagkakataon. Kailan tayo sasalakay, Manong? Mamaya matulugan ni Karim na nandito na tayo. Hindi, Alan. Kailangan nating antayin ang pagbilog ng buwan dahil sa pagkakataon na yon, mahina ang kapangyarihan ng bertud ng Haring Leon. Yun lang ang tanging paraan para mapatay natin si Karim. Kailangan din nating paganda ang mabuti ang pagsalakay dahil maiksing oras lang ang dapat nating ilagi sa kutang yon. Oh, ano pong ibig mong sabihin, Manong? Sa oras na bumilog ang buwan, ilang minuto lang bago ito tuluyang pumaibabaw at sa ilang minutong yon, dapat matunton at mapatay natin si Karim. Yon ang unang plano. Pero pakinggan mo ang ikalawa kong suwestyon. Sige, Manong. Nakikinig po ko. Salamat. Ang ikalawang plano, aantay natin silang bumaba sa bayan at doon tayo kikilos. Ano naman po yung kaibahan nun? Sa ikalawang plano, maaari nating makaharap ang ilan sa malalakas na Haring Leon. Pero gaya ng sinabi ko, mas epektibo ito dahil sa oras na lumabas si Karim sa kuta, nangihina ito Nawawala ng bisa ang tangan niyang bertud. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya sumasama sa mga pananalakay. Kung hindi siya sumasama sa pananalakay, paano mo masisiguro na bababa siya? Dahil sa buwan na ito, gaganapin ang taunang pagpupulong ng mga supremo ng Haring Leon. Dito yon gaganapin. Ngayon isipin mo, alin ang mas madali? Ang unang plano o ang ikalawa? Mukhang mas maganda ang ikalawa. Kaso parang delikado. Alinman sa dalawang plano ay mapanganib. Nasa pag-iingat na lang nakasalalay ang kaligtasan natin. Kaya makinig kang mabuti sa mga panuto ko. Sige po. Ikalawang planong isasagawa natin. Matyagang nag-antay ang dalawa sa bayan hanggang sa dumating ang takdang araw. Napansin ng binata, unti-unting nag-alisan ang mga tao. Nagsasara ang mga tindahan. Hanggang mistulang patay na ang bayan. Saan po nagpupunta ang mga tao? Bakit sila nag-aalisan? Paparating na ang inaantay natin. Maging alisto ka, Alan. Anumang oras dadating na ang unang pangkat ni Karim na siyang sisiguro sa kaligtasan niya. Kaya ba natin silang pabagsakin? Ako nang bahala sa kanila. Sa oras na makita mo ang lalaking nakatalukbong ng itim, huwag na huwag kang susugod. Po, bakit naman, Manong? Kakaiba ang kakayahan ng taong yon. Baka hindi mo kayanin at mapahamak ka lang kapag sumugod ka. Hindi kayanin? Ano pong kakayahan? Palipad hangin. Biyasa ang taong yon sa mga dasal. Paano natin siya matatalo o malalampasan? Hindi mo siya kailangang kalabanin. Mas makakabuting antayin natin silang makaalis. May iwan si Karim at dalawa niyang alalay sa tayo susugod. Nakatago ang mga ito sa taas ng puno. Ilang minuto lang dumaan ang taong sinasabi ni Abraham. Hindi kumilos si Alan hanggang sa makalampas ang lalaki. Kasunod nito, ang dalawang malalaking tao. Nasa likod nila ang isang matanda. Nandito na si Karim. Maganda ka, Alan. Antayin mo ang hudyat ko. Sasagot pa sana si Alan. Kaso nga lang nang lingunin ang Ginoo. Wala na ito sa kinauupuan. Ibinaling ng binata ang tingin sa kinaroroonan ni Karim. Kung titignan ay para itong pangkaraniwang tao. Ngunit kung papakiramdaman ng ora,
Talagang kakaiba. Ilang minuto nakalipas na mataan nito si Abraham na naglalakad papalapit sa kinaroroonan ng kalaban. Nakatalukbong sa ulo nito ang bandanang nakuha ni Alan. Nang makalapit na ang Ginoo, kinausap nito si Karim. Pagbati Supremo Karem, mabuti naman at nakarating kayo ng ligtas. Maraming salamat sa aking mga alalay. Dahil sa kanila kaya ako nandito ngayon. Ang tagal naman yata ng iba pang pinuno. Ipagpatawad niyo Supremo, pero mukhang hindi na dadating ang ibang pinuno. Napalingon si Karim kay Abraham. Isa-isang binitawan ng Ginoo ang hawak na kwintas. Yun ay mga simbolo ng suot ng mga supremo. At sino ka naman? Tinanggal ni Abraham ang talukbong. Nanlaki ang mga mata ng kalaban nang mapagtanto kung sino ang karap. Isa sa mga dati mong tagasunod Supremo. Alam kong hindi mo pa ako nakakalimutan. Supremo Abraham, hindi ko akalaing magkikita tayo muli. Misay nagap, hindi ko naisip na mabubuhay ka. Pagkatapos sa ginawa ko sa'yo. Pero nandito ako sa harapan mo ngayon Supremo. Buhay na buhay. Malaking pagkakamali ang pagpapakita mo sa akin ngayon. Wika ni Karim, sabay senya sa mga alalay nito para sumugod. Nakita ni Alan ang iba pang kalabang paparating. Kasama ng mga ito ang lalaking nakatalukbong. Kasalukuyang nakikipaglaban si Abraham sa dalawang alalay ni Karim at ang pinuno ng kulto. Naghahanap ng matatakasan. Dali-daling tumalon si Alan mula sa puno papunta sa harapan ni Karim. Bagay na labis itong ikinagulat. At sino naman ang kutong lupang ito? Yan ang bangungot mo Supremo. Ang nakatakdang pumatay sa'yo. Kalokohan. Wala pang taong Hindi na naituloy ni Karim ang sasabihin dahil bigla itong sinaksak ni Alan ng itak sa liig. Wala pang taong makakapatay sa'yo. Ngayon meron na. At hindi lang katawang lupa mo ang mamamatay ngayon. Maging ang kaluluwa mo. Hindi makakaligtas. Walang impyerno para sa'yo. Wala ring paraiso ng langit. Dahil ngayon pa lang, hinahatulan na kita ng kamatayan. Hinatak niya ang itak. Tinagpas ang leeg ni Karim. Paulit-ulit na tinaga ang katawan. Samantalang si Abraham, nagawang pabagsakin ang dalawang alalay ni Karim. Tapos na tayo dito. Tumakas ka na Alan. Ako nang bahala sa isang to. Pero Manong, hindi mo sila kakayanin. Ikaw na nagsabi. Iba ang taglay na kakayahan ng isang yan. Oo Alan, kakaiba ang taglay na kakayahan ng taong yan. Pero meron siyang isang kainaan. Ang pinaghalong abo at asupre. Hindi gagana ang orasyon niya kapag nasa buyan siya nito. Ako nang bahala, sige na, umalis ka na, susunod ako. Dali-daling umalis si Alan. Pagdating sa bukana ng baryo, nilingon nito si Abraham. Sakal-sakal na siya ng lalaking nakatalukbong habang nakangiti ng nakakaloko. Walang iya ka talaga, Abraham. Bakit ka nagsinungaling? Akmang babalik pa sana, pero hindi na nagawa. Nakita niyang tumingin sa kanya si Abraham. Pinanood ng binata kung paanong pahirapan na makalaban ang Ginoo bago ito pugutan ng ulo. Bagamat hindi nasabi ni Abraham ang mga dapat itong gawin, alam ni Alan na ito lang ang tanging paraan upang tubusin ang sarili mula sa pag-uusig ng mga kaluluwang napatay noong mga panahon na sinalakay nila ang baryo nila Alan. Nang makitang wala ng buhay si Abraham, umalis na si Alan. Bagaman labag sa kalooban ng binata ang ginawa, ito lang ang tanging paraan para makaligtas siya sa kamay ng mga haring leon. At yun lang din ang tanging paraan upang tuluyang mapayapa ang isipan ni Abraham sa konsensya
sa pagpatay sa mga inosenteng tao. Sa kabila ng pagkapatay ng pinuno ng kulto, hindi pa rin natuwa si Alan. Pilit nitong inuubos ang mga natitirang opisyal. Pinupugutan ang mga ulo. Nilalatag sa harapan ng plaza. May nakasulat na pangalan at kung ano ang kasalanan ng mga ito. Nagawang ipagigante ni Alan ang kamatayan ni Mang Faisal. Pero para sa binata, kulang ang kanyang ginawa. Kaya naman sa paglipas sa mga taon, patuloy na tumutugis sa mga aswang, mangkukulam at mga mambabarang. Marami ang natakot sa binata dahil kagaya ni Mang Abraham, hindi rin ito basta tinatablan ng sandatang gawa ng tao. At ang lahat ng kakayahan, ang lahat ng espesyal na katangian ni Alan, ito ay dahil sa ipinamana sa kanya ang isang uri ng malakas na tangan na kung tawagin ng karamihan ay mutya ng bayawak. Imbita ng aswang sa kampo. Para sa mga mahilig mag-camping na mga kabayan, magandang mapakinggan ang susunod na kwento upang kapulutan ng aral. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Emmanuel. Nangyari ito taong 1977 sa lugar ng Tanay. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon, nagtugma-tugma din yung oras natin, no? Nakapagbakasyon din. Wika ni Lorenzo, ang leader ng magkakaibigan. Siya ang madalas nagpaplano ng gala ng grupo noon, lalo na nung nag-aaral pa lamang sila. Oo nga, sobrang namiss ko kayong lahat. Ang saya ko. Tignan nyo, ang dami kong dala. Wika ni Joan, habang pinapakita niya sa mga kaibigan ang napakaraming pagkaing dala. Grabe Joan, sobrang dami mong dala. Parang isang buwan tayong mamumundo ka. Ang gaganda pa ng dala mo. Halos lahat maayos ah. Wika ni Mia habang sinusuri ang mga dala ni Joan. Nga pala, huwag kayo mag-alala ha. Madami na akong dinalang mga gamot, mga paunang lunas, at iba pang gamit na kailangan natin. Ay, iba ka talaga, Mia. Palagi kang handa. Ano na lang ang gagawin namin kung wala ka? Nga pala, Lorenzo, saan ba tayo pupunta? Alam ko aakyat tayo sa bundok eh. Pero saan naman tayo mananatili doon? Oo nga no. Sigurado ako walang bahay dun ha. Saan tayo matutulog? Huwag kayo mag-alala. Napagandaan ko naman ang lahat eh. Matutulog tayo syempre sa... sa damuhan. Ay, bakit sa damuhan? Ibig mong sabihin wala tayong kwarto. Eh paano magagamit natin yan? Ang dami ko pa namang dala. Tama si Joan. Hindi maganda na sa labas lang tayo. Kailangan natin ng lugar kung saan pwede tayo maglinis sa mga sarili natin. Hindi naman pwedeng kung saan-saan lang tayo dudumi. Ikaw pala, Emmanuel. Ang tahimik mo ah. Wala ka bang sasabihin? Wala naman. Pero may tanong ako. Sino yung babaeng kasama mo? Mula sa likod ni Lorenzo, isang babae ang lumabas. Nanlaki ang mga mata ni Joan at Mia. Para bang ngayon lamang nila napansin na may kasama sila. Ay, pasensya na, nakalimutan ko ipakilala. Mga kaibigan, si Lara nga pala. Magandang umaga sa inyong lahat. Wika ng isang babae na hindi pamilyar sa kanila. Mainit na binati naman ng mga magkakaibigan ang babae. Kaso nga lang, Lorenzo naman paano na yan? Hindi na ba tayo matutuloy dahil wala tayong lugar? Oo nga, anong balak natin? Sayang ang oras ha. Sayang yung mga hinanda natin. Kalma lang kayo. Magagawa natin ang paraan. Pasensya na kung mangyengialam ako sa plano nyo ha. Pero may alam kasi akong lugar eh.
Tahimik doon. Nasa gitna ng bundok. Hindi masyadong dinadayo ng mga tao. Doon kasi kami minsan dumadaan ng pamilya ko eh. Baka sakaling maging interesado kayo. Nagkatinginan ang mga magkaibigan. Sigurado ka ba, Lara? Ayos lang sa'yo na doon muna kami? Tumango ang babae. Oo naman oh. Masaya nga ako eh. Ibabahagi ko sa inyo yung lugar na yun. Matapos mag-ayos ng grupo, sumakay na sila papuntang probinsya. Habang nasa daan, napansin ni Emmanuel na paunti ng paunti ang mga bahay. Halos wala na ring mga taong makita sa daan. Pagdating sa maliit na baryo malapit sa bundok, napansin niya rin na tila iba ang hangin. Bagamat tahimik ang mga residente, may mga ilang matatandang nakatitig sa kanila. Isang matanda ang lumapit kay Mia. Kaso nga lang, hindi niya na narinig pa kung ano ang sinabi nito sa kanya. Nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa makarating sa makitid na daan ng kabundukan papunta sa lugar na tinutukoy ni Lara. Puno ng kulitan, kwentuhan at asaran. Sina Joanne, Mia at Lorenzo. Habang si Emmanuel ay tahimik sa likod. Napansin din ng binata na tila tahimik ang bagong kaibigang si Lara. Wari nito, maaaring nahihiya lamang ang dalaga, kaya ganun na lamang ang pagkilos. Habang lumalalim ang grupo sa loob ng kagubatan, biglang lumapit si Mia kay Emmanuel. Psst! Uy! Wika ni Mia, sabay kalabit. Oh, bakit Mia? May problema ba? Umiling si Mia. Wala naman. Pero may nararamdaman ako eh. Hindi ko may paliwanag. Tungkol saan? Masama ba yung pakiramdam mo? Hindi. Parang may mali. Dahil ba yun sa matandang lumapit sa'yo kanina? Nga pala, ano bang sinabi nun? Sandaling tumahimik ang babae. Tila nag-aalangan magsalita. Hindi ko alam kung dapat ko bang seryosohin yung sinabi ng matanda. Medyo amoy alak kasi. Kaya naisip ko na baka lasing lang siya. Pero ang sabi niya sa akin, Iya, makinig kayo sa iyak ng gubat. Huwag niyong susundan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin eh. O dapat bang seryosohin yung sinabi nun? Sa palagay ko, kung amoy alak siya, mas maganda siguro wag mo nalang pansinin. Tama ka. Lasing lang yung matandang yun. Huwag ka nang sumimangot dyan. Makalipas ang ilang sandali. Malapit na tayo. Akyatin na lang natin yung bundok. Makikita na natin yung sinasabi kong lugar. Mula doon, pwede nang ilapag ang mga gamit at magpahinga. Wika ni Lara. Masaya sina Joanne at Lorenzo sa balitang narinig. Ngunit sila Mia at Emmanuel, nasa gilid lamang, tahimik at nagmamasid. Hapon ang sinimulang akyatin ng kabundukan. Habang umaakyat, napansin ni Mia na wala ng mga ibon, kahit tunog man lang ng kahit anong hayop. Walang mga kuliglig, kahit insekto ay wala siyang makita. Habang si Emmanuel naman, nararamdaman na parang may mga matang nakamasid sa grupo mula sa mga puno, pero wala itong makita. May napapansin ka ba? Tanong ni Mia. Hindi ko sigurado eh. Huwag na lang natin masyadong isipin. Pero, huwag din tayo magpakampante. Ayoko masira yung bakasyon natin eh. Pero, hindi naman siguro masamang mag-ingat. Sumang-ayon si Mia. Patuloy sa paglalakbay ang lima. Lorenzo, Joanne at Lara. Patuloy sa kwentuhan at asaran. Halos boses na lamang ng tatlo ang naririnig sa paligid. Emmanuel, hindi ka ba nagtataka? Si Lara, di ba kanina tahimik lang siya?
Ngayon parang sobrang komportable niya na oh. Oo, napansin ko nga din eh. Pero mas maganda na siguro yan. Kahit papano, nararamdaman niya na hindi siya iba sa atin. At isa pa, alam niya ang lugar na ito eh. Tama lang siguro na komportable siya. Hindi talaga. Parang may mali eh. Kalaunan, narating nila ang lugar. Isang maliit at tila abandonadong bahay ang nasa gitna. Puno ito ng alikabok, tuyong dahon at may iilang ligaw na halaman ang tumutubo. Nandito na tayo. Maliit lang to pero sa tingin ko sakto lang sa atin. May 2 kwarto. Isa para sa mga lalaki at isa para sa mga babae. Tamang-tama yan. Maraming salamat sa'yo, Lara. Lorenzo, dito tayo maglagay ng apoy oh. Maganda din tayo ng pagkain niya. Medyo nagugutom na kasi ako eh. Tumango si Mia. Nagsimula na silang maganda ng hapunan. Habang nag-aayos ang 2 babae, si Manuel ay naglibot sa paligid. Naghahanap ng mga kahoy na pwedeng ipangsiga sa magiging apoy mamaya. Kaso nga lang habang nangungulekta, napansin niya si Lara. Tila iba ang titig sa grupo. Oh, Emmanuel, ang laki naman ng kahoy na dala mo. Sapat na siguro tong maliit mong dala at isa pa. Bukod sa mahaba yung dala mo, ang talas pa. Baka magkasugat ka dyan ha? Hayaan mo na, dito lang to. Hindi natin alam baka kailanganin eh. Hindi nyo kailangan yan. Akin na itatabi ko. Biglang wika ni Lara. Hindi na. Baka maubusan pa tayo ng pangsiga mamaya eh. Mas magandang nandito na to. Hindi na pumalag si Lara kay Emmanuel. Pagsapit ng dilim, nakaayos na ang apoy. Nakahanda ang mga pagkain. Ang mga magkakaibigan ay nakapalibot na. Nagsimula ang kwentuhan. Mga karanasan, kwentong love life at mga katatakutan. Nagtawanan at biruan ang grupo. Ngunit ang kasiyahan ay biglang naputol. Mula sa madilim na bahagi ay nakarinig sila ng ingay. Hindi tunog ng hayop, hindi rin tunog ng kalikasan. Parang iyak. Iyak na puno ng lungkot na umaalingaw-ngaw sa paligid. Teka, narinig nyo yun? Huwag kang ganyan, Mia. Kakakwento lang ni Lorenzo ng nakakatakot eh. Hindi ako nagbibiro, Joanne.